Isang umaga habang naglalabas siya ng mga basahan, lumapit si Tita Marcela at nagsalita. Tingnan mo, Sabrina, parang hindi mo naman maayos ang mga basahan. Ang dami pang dumi. Bakit hindi mo tinutukan ng mabuti? Nagulat si Sabrina, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Pasensya na po, tita. Sisikapin kong maging mas maingat sa mga susunod na pagkakataon. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Ngunit ang pangungutya ng kanyang biyanan ay tila hindi natatapos. Sa bawat gawain na ipapasa sa kanya, nararamdaman niyang para siyang pinag-iinitan. At ang iba pang kasambahay ay tila hindi naman ganun kabigat ang gawain. Sa isang pagkakataon nakipag-usap siya sa isa sa mga kasambahay, si Aling Rosa, habang naglilinis ng sahig. Hindi ko rin alam kung bakit, pero baka gusto lang ni Ma'am na tiyaking alam mo mga gawain sa bahay. Pero hindi ba tila hindi naman ito patas? Tanong ni Sabrina, nag-aalala at naguguluhan. Parang pinapahirapan ako kahit hindi naman kailangan. Hindi ko rin alam, Sabrina, sagot ni Aling Rosa, na tila naiintindihan ang pinagdadaanan ni Sabrina. Minsan may mga bagay lang na hindi mo mahahanap ang sagot. Basta't gawin mo lang ang makakaya mo. Ang importante, huwag kang magalit. Baka magdulot pa ito ng mas maraming problema. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tinanggap ni Sabrina ang lahat ng gawain na ipinapasa sa kanya. Kahit na siya'y pagod na pagod na. Sa bawat pagkakataon, iniisip niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang dedikasyon sa kasipagan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niyang may kulang. Na tila may ibang layunin si Tita Marcela sa lahat ng ito. Lakad siya ng lakad at hinanap na ni Sabrina sa lahat ng sulok, subalit hindi niya matagpuan ang kanyang phone. Baka nag-aalala na ang kanyang asawa sa kanya. Napansin yun ni Marcela nang bumaba ito ng hagdanan. Ano bang hinahanap mo, Sabrina? Parang kanina ka pa umiikot-ikot. Nakakunot ang noo nito habang kinakausap siya. Hindi ko po makita ang aking phone. Hindi ni Sabrina pinansin ang kanyang biyanan. Lihim nang umisi si Marcela. Binasa niya yon at ibinabad sa putikan ng garden upang hindi ito makontak ng kanyang anak na si Sebastian. Napakaburara mo naman kasi. Saan mo ngayon nahanapin yon? Naupo siya sa sopa. Baka kung saan ka lang nagpunta at doon mo naiwan. Sa garden lang po ako galing, sagot ni Sabrina. Baka naroroon. Muli niyang hinanap at binaybay ang kanyang nilalakaran. Nakita niya ang phone niya nasa putikan. Nagtataka naman siya dahil hindi niya naman dinalang kanyang phone doon. Ayan, sinasabi ko na sa'yo, burara ka kasi. Diyos ko! Nauna pang pumasok ang kanyang biyanan sa loob. Hinabol niya na lang ito ng tingin. Isang linggo pa siyang magtitiis. Agad nakatulog si Sabrina ng gabing yon. Sinilip ni Marcela ang kanyang manugang. Napangisi siya. Tumunog ang kanyang phone. Si Sebastian, nagbi-video call. Hello anak! Kumusta ka dyan? Nakangiti niyang sagot dito. Ma, nasa ng asawa ko? Hindi ko siya makontak. Nag-aalala ang tinig nito. Ayan anak, tulog na naman. Saan mo ba nakuhang babaeng ito at napakatamad? Paano kami magbabanding kung lagi siyang tulog at gumagala? Sumbong nito sa anak. Madalas siyang umaalis. Umaalis? Saan naman siya pupunta? Nagulat pa ito sa sinabi niya. Ewan ko dyan. Ay naku, lagi siyang wala. Nagtataka nga ako. Minsan pabulong-bulong habang may kausap sa phone. Hi, Mommy! Si Raquel iyon, kasama ni Sebastian na ulinigan ni Sabrina ang pangalang yon. Naalimpungatan siya. Hi, Raquel! Mag-enjoy kayo ni Sebastian dyan, ha? Mag-date kayo. Nakangiting sagot ni Marcela. Sadya niya yung nilakasan upang marinig ni Sabrina. Saka siya naglakad patungo sa kanyang kwarto. Naiwan si Sabrina na nakahiga sa kama. Magkasama sila? Bakit hindi ko alam? Tanong niya sa sarili. Nakatitig si Sabrina sa kisame habang bumibigat ang kanyang dibdib. Parang biglang umikot ang buong mundo sa kanyang narinig. Magkasama sila? Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Paano nangyari ito at hindi siya nasabihan? Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinilit na kalmahin ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya hindi maalis sa kanyang isip ang boses ni Raquel at ang ngiti sa mukha ni Marcela. Habang kausap ang magkasama.
Bakit hindi niya ako sinabihan? Puno ng hinanakit at pagdududa ang kanyang bulong. Alam niyang matagal ng kaibigan ni Sebastian si Raquel. Pero bakit sila magkasama ngayon nang hindi man lang siya nabalitaan? Bumangon si Sabrina at naupo sa gilid ng kama. Muling tiningnan ang cellphone na bahagya ng naayos, ngunit hindi pa rin gumagana ng maayos dahil sa putik. Hinanap niya ang pagkakataong kontakin si Sebastian kanina, pero walang sumagot. Ngayon alam na niya kung bakit. Nasa piling pala ng ibang babae ang asawa niya. Sumandal siya sa kama. Pilit na pinipigilan ng mga luhang gustong kumawala. Iniisip kung paano niya haharapin ang susunod na mga araw na tila ba unti-unti nang bumabagsak sa kanyang langit. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit, kung sino ang kanyang kakapitan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Merong namamagitan na hindi niya alam. At yun ang kailangan niyang alamin. Huminga siya ng malalim at nagpasya sa sarili. Hindi ako magpapatalo. Kailangang malaman kong totoo. Kinaumagahan hinanap ni Sabrina ang kanyang biyenan at natagpuan iyon sa garden. Agad niya itong nilapitan. Ita, baka po pwedeng makahiram ng phone. Baka nag-aalala ng asawa ko sa akin. Sira po kasing phone ko at hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil agad itong sumagot. Hindi maaari ang phone ko. Nalulobat agad. Saka ayos lang naman siguro ang asawa mo sa Singapore. Pabalik na rin naman sila dito next week. Sagot ni Marcela. Sila? Kunwari ay hindi niya alam na ang ex nitong si Raquel ang kasama nito sa business trip. Oo, sila. Sagot ni Marcela habang sinasabayan ng bahagyang ngiti. Kasama niya si Raquel sa business trip na yon. Alam mo naman, importante yung lakad na yon para sa kumpanya nila. Napilitang ngumiti si Sabrina. Kahit pakiramdam niya bumigat ang kanyang dibdib. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Sagot niya. Pilit na itinatagong pagkakabalisa ng kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, Sabrina. Patuloy ni Marcela. Sigurado kung magtatagumpay ang asawa mo sa biyahe nila. Si Raquel naman ay magaling sa trabaho. Magkasundo silang dalawa. Alam ni Sabrina na tinutokso siya ng kanyang biyanan. Hindi lihim na gusto ni Marcela na magkatuluyan sina Sebastian at Raquel. Kahit na pinakasalan siya ni Sebastian, hanggang ngayon dama niya ang malamig na pakikitungo ni Marcela sa kanya. Hindi niya kayang tiisin ang bigat ng sitwasyon, kaya't nagpaalam na siya kay Marcela. Salamat po, tita. Pasensya na kung naabala kita. Bumalik siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nais niyang mag-isip ng mahinahon. Ngunit ang kanyang isip ay parang nagiging isang kaguluhan ang mga tanong. Ano na kaya ang nangyayari kay Sebastian? Bakit tila hindi siya makontak? At bakit parang sinasadya ni Marcela na ipamukha sa kanya na kasama ng asawa ang ex nito? Hinayaan niyang dumaloy ang mga luha. Alam niyang hindi siya dapat magpa-apekto. Pero hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi siya ganap na panatag sa naging sagot ni Marcela. At lalo lang niyang nararamdaman ng lungkot at takot na baka may nagbabadyang panganib sa kanyang relasyon kay Sebastian. Kailangan kong makausap si Sebastian. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong malaman ang totoo. Parang nagdadalamhati ang kanyang katawan, pati ang kanyang mga baby sa tiyan. Tahimik lang ang mga yon. Hindi niya alam kung ano ang naging kasalanan niya sa kanyang biyanan at ganoon na lang ang pakiramdam niya na may itinatago itong lihim na galit sa kanya. Napatingin na lang siya sa kisame at napausal ng mga panalangin na sana'y makausap man lang niya si Sebastian. Pagkatanghali bumaba siya upang kumain, wala doon ang kanyang biyanan at nakita niya si Aling Rosa na nasa kusina. Ano pong pagkain? Matamlay na tanong niya dito. Hindi nagpaluto si ma'am. Umalis kasi siya. Nagugutom ka na ba? Gusto mo may pagkain kami sa quarters. Naawa ng matanda sa kanya. Hindi kita maipagluto at baka makagalitan ako. Ako na lang pong magluluto. Subalit pagtingin niya sa ref, frozen ng lahat. Nanlalambot na siya sa gutom. Lumipas ang ilang oras at lalo pang sumidhi ang kanyang pagkakabalisa. Tila isang mahabang oras ang lumipas bago maling dumating si Marcela mula sa labas. Nakita siya nito sa dining area, halatang hinang-hina at walang makain. Kumain ka na ba, Sabrina? Tanong ni Marcela na may bahid na kunwaring pag-aalala sa boses. Hindi pa po, tita. Mahinang sagot ni Sabrina. Wala po kasing pagkain dito.
Baka may natira po sa niluto nyo kanina. Napatigil si Marcela at bahagyang ngumiti. Ay, pasensya ka na, iha. Nakalimutan kong sabihin na wala akong ipinaluto dahil umalis ako. Pero bakit hindi ka nalang umorder online? Oo nga pala, wala ka palang phone. Sabi ni Marcela, sabay tawa ng bahagya. Nangingilid ng luha sa mga mata ni Sabrina, ngunit pinilit niyang pigilan ang mga ito. Okay lang po, tita. Ako na lang pong bahala. Baka pwedeng pahiram na lang ng phone nyo kahit saglit lang para makapag-order. Nagmamadaling tumalikod si Marcela at nagtungo sa kanyang silid. Hindi na sumagot. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Sabrina na tila sinasadya siyang pagdamutan ng kanyang biyenan. Napabuntong hininga siya at pinilit manatiling kalmado. Pero unti-unting napupuno ng galit at sama ng loob ang kanyang dibdib. Nagpasya siyang pumunta sa likod ng bahay, sa maliit na hardin kung saan dati siyang nagre-relax. Inipon niya ang kanyang lakas at inisip kung paano siya makakatawag kay Sebastian nang hindi umaasa sa kanyang biyenan. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niya malaman kung anong nangyayari. Naglakad siya patungo sa gate at nagtangkang lumabas. Subalit laking gulat niya nang makitang nakakandado ito mula sa labas. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang sumagot. Tila isang bitag ang kanyang kinaroroonan. Na para bang pinagplanuhan ng kanyang biyenan na ikulong siya rito. Hindi niya alam kung bakit ganito na lang ang pagtrato nito sa kanya. Wala siyang ibang magawa kundi ang bumalik sa hardin, magdasal at umasa na may paraan pa para makausap si Sebastian. Panginoon, tulungan niyo po ako. Bulong niya habang humahaplos ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Para sa amin ng mga anak ko, kailangan kong malaman ang katotohanan. Habang nagmumuni-muni, isang ideyang pumasok sa kanyang isip. Bumalik siya sa loob ng bahay at hinanap ang telepono ng kanilang hardinero, si Mang Berting, na palagi niyang nakikita sa quarter sa tuwing siya'y nagpapalipas oras sa hardin. Alam niyang maaaring mapanganib, pero wala siyang ibang pagpipilian. Tumungo siya sa quarters at kumatok sa pintuan. Agad naman siyang pinagbuksan ni Mang Berting. Oh, Ma'am Sabrina, bakit po kayo nandito? Tanong ni Mang Berting na halatang nagulat sa kanyang pagbisita. Mang Berting, kailangan ko pong makatawag. Wala po akong phone at hindi po ako pinahiram ni Tita Marcela. Pakiusap ni Sabrina na may luhang dumadaloy sa pisngi. Napatingin si Mang Berting sa paligid. Parang nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Naku, ma'am. Magagalit po sa akin si Mang Marcela. Baka po malaman niya. Tatawagan ko lang pong asawa ko. Pakiusap niya dito. Sabrina! Sabrina! Sigaw mula sa loob ang kanyang biyenan. Pinilit ni Sabrina na manatiling kalmado. Kahit na ang mga salita ni Marcela ay tila mga punyal na tumatama sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi na ito bago, ngunit hindi niya mapigilang maramdaman ng sakit sa tuwing tinatawag siyang tamad o walang silbi ng kanyang biyenan. Tita, hindi po ako tamad. Mahinahong sagot ni Sabrina, kahit naramdam niyang panghihina ng kanyang katawan. Masama lang po talagang pakiramdam ko. Nagugutom po ako at bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis siyang pinutol ni Marcela. Ayoko ng mga palusot mo! Sabrina! Kung gusto mong manatili dito sa pamamahay ko, gawin mo mga tungkulin mo bilang asawa ni Sebastian. Matalim na sabi nito habang tumatawa ng mapanokso. Hindi ka na nga bagay sa anak ko, wala ka pang silbi dito! Napayuko si Sabrina, ngunit pilit na itinago ang sakit sa kanyang muka. Nagpa siyang manatiling tahimik. Kailangan niya maging matatag at hindi magpadala sa mga pang-aasar ni Marcela. Tama na po, tita. Sabi niya sa malumanay na boses. Pilit na iniipon ang lakas ng loob. Gagawin ko na po ang mga gawain. Pero sana po maunawaan niyo na hindi rin po madali para sa akin ang lahat. Unawain ka? Hagik-hik ni Marcela. Bakit kita kailangang unawain, ha? Kung hindi ka man lang kayang gampanan ng mga simpleng gawain dito, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Bumibigat ang pakiramdam ni Sabrina, pero pilit niyang itinatago ang mga luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po, tita. Gagawin ko na po ang mga sinabi niyo. Mahinang tugon niya, bago siya tumalikod at bumalik sa kanilang silid. Pagdating niya sa silid na paupo siya sa kama,
Ramdam niyang pagod, gutom at panghihina ng katawan. Nagsimulang maghilamos ng mga luha si Sabrina. At iniisip ang kanyang sitwasyon. Nais niyang labanan si Marcela. Ngunit alam niyang hindi yun ang tamang panahon. Kinabukasan maagang bumangon si Sabrina para simulan ng mga gawaing bahay. Inuna niyang paglalaban ng mga basahan na hinanap ni Marcela. Kahit masama pa rin ang pakiramdam niya, pinilit niyang kumilos. Alam niyang kailangan niya magpakatatag para sa kanilang pamilya at para sa kanilang magiging mga anak. Habang nasa gitna ng paglalaba, nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bintana. Napatingin siya at nakita niyang pinagmamasdan siya ni Marcela. Ang mga mata nito'y tila may pagtatangkang suriin kung sapat na bang ginagawa niya. "Bilisan mo, Sabrina!" Sigaw ni Marcela mula sa bintana. "Hindi ko gustong nakikita ko. Kung ganito ka kabagal, baka magkasakit ang anak ko sa dumi ng bahay na to." Subalit unti-unti siyang nahilo habang nagsasampay ng mga basahan at tuluyang nawala ng malay. Nakita yon ni Marcela. Nagmamadali itong bumaba. "Rosa! Rosa! Tawagan mo si Dr. Meneses! Bilis! Berting, iakyat natin sa kwarto si Sabrina!" Tawag ni Marcela sa mga katulong. Agad na sumunod sina Aling Rosa at Mang Berting sa utos ni Marcela. Mabilis nilang binuhat si Sabrina na walang malay at dinala ito pabalik sa kwarto. Tila nabalot ng kaba ang buong bahay sa biglaang pangyayari. Habang inihihiga nila si Sabrina sa kama, patuloy ang pag-uutos ni Marcela. "Rosa, bilisan mong pagtawag sa doktor! At ikaw, Berting, kumuha ka ng malamig na tubig at tuwalya." Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso kay Sabrina, natigilan si Marcela at napatingin sa manugang. Hindi niya inaasahan ang bigla ang pagdadaing ni Sabrina kanina. Nakita niya kung paano ito nawala ng malay sa gitna ng ginagawa. At sa kabila ng kanyang tigas na panlabas, may bahagi sa kanyang puso ang nakaramdam ng kaunting pangamba. Maya-maya pa dumating si Dr. Meneses. Agad nitong sinuri si Sabrina, hinawakan ang pulso nito at sinukat ang presyon. "Masyadong mababang blood pressure niya," sabi ng doktor habang nakatingin kay Marcela. "Mukhang dehydrated siya at posibleng napagod. Kailangan niya ng sapat na pahinga at pagkain." "Pero, doktora, ano po bang kailangan nating gawin?" Tanong ni Marcela, tila ngayon ay may bahagyang pangamba sa kanyang tinig. "Kailangan niyang kumain ng sapat at magpahinga ng maayos. Hindi siya pwedeng pagtrabahuhin ng mabigat. Mahina na siya dahil sa kalagayan niya. Lalo pat nagdadalang tao siya. Dapat ingatan siya ngayon." Tugon ni Dr. Meneses. Nagulat si Marcela sa sinabi ng doktor. Sa unang pagkakataon nawala ang galit sa kanyang muka. "Anong ibig mong sabihin, doktora? Gaano kaseryoso ang kondisyon niya?"